Araw-araw kong pinapanood ang anak ko. Unti-unting nagiging halimaw. At ako mismong may gawa nun. Pero kung yun lang ang paraan para mabuhay siya, kahit sarili kong kaluluwa ang kapalit, handa ako! Hindi mo matatakasan ng dugo, Luz. Ang sumpa ay hindi tinatakbuhan. Ito ay minamana! Kung ang dugo mo ang dahilan ng lahat, ay itatakwil ko ang lahi mo. Mas pipiliin kong maging tao kasama si Mama kaysa mabuhay bilang halimaw kagaya mo! Malakas ang ulan ng araw na yun. Maingay ang hangin, kasabay ng pagdaing ng anak kong si Nika sa mabigat niyang karamdaman. Ma! Ang sakit po ng dibdib ko. Parang may kumakapit sa loob. Ayoko na, Ma! Nika, anak, halika nga. I-check kita. Diyos ko, bakit ang lamig mo? Kanina nang okay ka pa. Ma! Yung dugo ko po, ang init. Parang nag-aapoy, Ma! Tulungan mo ako! Sandali lang, anak, ha? May kukunin lang akong gamit mo. Magbibihis tayo. Pupunta tayo sa ospital. Nika, kaya mo to. Huwag kang pipikit. Ayoko pong matay. Ayoko pong iwan kayo. Ano ka ba naman, anak? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay, okay? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sandali lang, ha? Tatawag ako ng tricycle na pwede nating masakyan papuntang ospital. Ma, bakit po laging nilalagnat ako paggabi? Yung gamot iba, yung lasa kanina, mapait na may dugo. Anak, huwag ka nang magtanong at mag-isip pa ng kung ano-ano. Dadalhin kita sa ospital. Manong! Para po! Sa ospital nga po. Pakibilisan lang at emergency. Ma, nilalamig po ako. Pero bakit po ang init sa loob? Huwag kang pipikit, anak. Nika, nandito lang si Mama. Hindi kita iiwan, anak. Lakasan mo ang loob mo. Biglang kumulog ng mga oras na yun, sabay ang malakas na buhos ng ulan. Saglit akong napatigil. Tumahimik ang paligid na tila ba nakikiramdam. Ilang sandali pa'y narinig ko na ang sirenang papalapit at doon na nagsimula ang aking kaba. Habang itinatakbo namin si Nika papasok ng emergency, hindi ko na alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yun. Sa ospital na yun ako nagtatrabaho bilang nurse, pero iba ang pakiramdam kapag anak mo na ang pasyente. Halos 1 oras ako naghintay sa labas at sa bawat minuto ay parang ang tagal. Ilang saglit pa'y lumabas na si Dr. Gutierrez. Paging Dr. Cruz, please proceed to the operating room immediately. Oh, Luz, kumusta? Relax ka lang, ha? Alam kong sobra kang nag-aalala kay Nika, pero sa initial results, wala talaga kaming makitang abnormalidad. Normal ang BP at normal din ang sugar level. Pati ECG, maayos ang lahat. Dok, parang hindi naman po normal ang anak ko ngayon. Kanina lang, bigla na lang siyang natumba. Tapos malamig yung kamay niya. Hindi ko po maiwasang hindi mag-alala dahil alam ko pong nahihirapan siya. Naiintindihan ko, Luz. Pero minsan, may mga kondisyon na hindi agad nakikita ng unang test. Gagawin natin siya ng mas kumpletong laboratory workup bukas para sigurado tayo, ha? Dok, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na po ako nakapag-duty dito sa ospital dahil sa pagbabantay sa anak ko. Hindi po ako mapanatag hanggat hindi po siya nagiging okay.
Parang gusto ko na lang sumigaw at magwala. Luz, alam kong mahirap. Pero kailangan mong kumalma. Naiintindihan namin ang sitwasyon mo. Take your time sa pag-aalaga ng anak mo. Nurse ka rito. Alam ko kung gaano kahalaga yung stable mindset ng ganitong sitwasyon. Gawin natin ang lahat para kay Nika, okay? Opo, Dok. Salamat. Natatakot lang talaga ako. Nag-iisa na lang po si Nika sa buhay ko. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Naiintindihan ko. Magpahinga ka muna habang inaasikaso namin ang schedule ng mga lab test bukas. Nailipat na rin si Nika sa room niya. Maiwan muna kita ha? Excuse me. Magdamag akong nagbantay kay Nika. Hindi ako umalis sa tabi niya kahit na saglit. Tahimik akong nakamasid sa mahina niyang paghinga habang nagdarasal na sana'y paggising niya okay na ang lahat. Kinaumagahan, tahimik ang ospital. Mahina ang ugong ng aircon. Ang tiktak ng orasan ang aking naririnig matapos ang mga test ni Nika. Bumagsak ang mundo ko. Dok, anong ibig kong sabihin? Wala kayong makita. Halata namang may sakit ang anak ko. Nakikita niyo naman kung gaano siya nahihirapan. Naiintindihan ko, Luz. Pero base sa resulta, normal lahat ng vital signs niya. Wala sa dugo. Wala rin sa organ functions. Gumagana ng maayos ang katawan ni Nika. Paano magiging maayos? Kung halos gabi-gabi, nilalagnat siya at nanginginig siya. Tapos bigla na lang mawawala ng malay. Hindi normal yun, Dok! Tama ka. Kaya nga gusto kong ulitin ang ilang test bukas. Baka may na-miss lang kami. Pero sa ngayon, wala talaga kaming mahanap na dahilan. Ilang test pa ba? Paulit-ulit nyo na lang sinasabi na normal. Ay yung anak ko, araw-araw nahihirapan. Gusto ko lang malaman kung anong nangyayari sa kanya. Luz, nurse ka. Alam mong hindi ganon kadali ang mga tinatanong mo, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Ginagawa namin ang lahat. Pero minsan, may mga sakit na hindi agad nakikita. Kailangan nating hintayin ang resulta ng mas malalim na pagsusuri. Please, kumalma ka. Hintayin? Paano kung habang naghihintay ako? Baka tuluyan ang mawala ang anak ko sa akin, Dok. Alam kong mahirap, pero kailangan mong kumalma. Mas kailangan ka ni Nika ngayon. Gagawa tayo ng paraan, ha? Pero hindi pwedeng padalos-dalos. Sana lang, Dok. Bago mahuli ang lahat. Lumakad na sa pasilyo palayo si Dr. Gutierrez. Naiwan akong tulala sa kawalan. Isang gabi, dumating ang isang lalaking nagngangalang Ilario. Bagong nurse ng ospital. Siya daw ang naka-assign na mag-assist kay Nika. Magandang gabi, ma'am. Ako po si Ilario, bagong nurse na naka-assign sa ward. Papalitan ko lang po yung dextrose ni Nika. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Sige, salamat. Pangalan niyo po? Luz ang pangalan ko. Ah, Matagal ka na bang nagjo-duty dito? Parang ngayon lang kita nakita. kapapasok ko lang po nitong linggo. Dati po ako sa provincial hospital. Ang tahimik nga dito pero parang mas mabigat po ang ambience, no? Siguro, dahil gabi na, lahat ng pagod nararamdaman. Kung sa bagay, bakit hindi inuubos ni Nika yung pagkain niya? Ilang araw na po ba kayo rito? Halos mag-iisang linggo na kami dito. Lahat ng test, normal naman daw. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Parang mas lumalala pa nga. May mga sakit po kasi na minsan hindi nakikita ng resulta. Lalo na yung mga hindi pangkaraniwan. Anong ibig mong sabihin? May alam po ako ng paraan. Isang ritual. Hindi ito basta dasal o gamot. Pero nakatutulong sa ilan. Kung gusto mo, pwede mong subukan kay Nika. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Nurse din ako.
hindi albularyo. Ang kailangan ng anak ko, tunay na lunas, hindi kwentong barangay. Minsan, Ma'am, yung mga hindi natin pinaniniwalaan, yun pala yung natitirang paraan. Pero sige, nire-respeto ko ang desisyon mo. Maiwan na kita. Mabilis na lumabas ng kwarto si Ilario at ang tanging tunog lang ng patak ng dextrose at tiyabag ng mga paa sa pasilyo ang aking narinig. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may bahagi ng isip ko na gusto kong subukan ang sinasabi ni Ilario. Pero nanaig pa rin ang pagtanggi ko dahil hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay hanggang isang araw habang malakas ang ulan sa labas kasabay ng malakas na beep monitor ay nagsisisigaw naman si Nika sa sobrang sakit. Ma! Ang sakit po! Matulungan mo ko! Nika anak, sandali lang ha. Sandali lang. Nurse! Nurse, tulungan niyo kami! Nurse! Agad namang dumating sila Dr. Gutierrez kasama ang mga nurse. Nagtataka ako dahil wala si Ilario. Ano nangyari? Kanina pa ba siya ganito? Bigla na lang. Nag-chill na naman siya. Tapos ayaw nang tanggapin ng katawan niya yung gamot. Hindi ko na alam, Dok. Sige, Luz. Lumabas ka muna. Kami na ang bahala rito. Dok, ayoko. Dito lang ako. Luz, makinig ka. Kailangan namin ng focus. Pangako, aalagaan namin si Nika. Sige na, lumabas ka na muna. Wala na akong nagawa, kundi lumabas na lamang ng kwarto na yun kahit naririnig ko pa ang paghingal at iyak ni Nika habang isinasara ang pinto. Sabay namang tumahimik ang hallway. Diyos ko, bakit ganito? Bakit parang mas lumalala pa si Nika? Ma'am Luz, nakikita mo naman ang nangyari. Hindi na gumagaling ang anak mo kahit anong gamot, di ba? Tanggapin mo na kasi yung inaalo kong tulong. Ayan na naman ba yung ritual na lunas na sinasabi mo? Wala namang mawawala. Susubukan lang natin ngayong gabi habang tulog ang bata. Kung totoo yung sinasabi mo, kung may pag-asa pa siyang gumaling, sige, gagawin ko. Pero siguraduhin mong gagaling ang anak ko. Dahil kapag may masamang nangyari sa kanya, hindi ko na alam kung anong magagawa ko. Magtiwala ka lang, ma'am. Hindi ko siya pababayaan. Pero kailangan ko rin ng tulong mo. Kailangan kong gamitin ang konting tugo mo para mabuo ang lunas. Tugo ko? Para saan yun? Para ipasa ang lakas ng ina sa anak. Yan ang ritual. At yan ang tanging paraan. Nang lumabas si Mr. Gutierrez at ang mga nurse sa kwarto ni Nika, hindi ko napigilan ang sarili ko para bang may boses na bumulong sa isip ko na sundin si Ilario. Wala akong inaksayang oras. Ginawa namin ang sinabi niya kahit hindi ko alam kung tama ba o mali. Luz, ngayon na. Nakikita mo naman, naghihingalo na si Nika. Wala nang oras. Gawin mo na. Kahit ano gagawin ko, may ligtas lang siya. Ang tugo mo, hindi basta tugo, kundi lakas at kaluluwa mo. Yan ang paraan para makatawag ng puwersa. Kung dugo ko ang kapalit ng buhay niya, sige, kunin mo na. Sige. Eto, ihiwain ko ang balat mo. Eto rin ang mangkok at dito tutulo ang dugo. Itugon mo ang dasal. Ito ang dasal na babanggitin. Sangges
Matres, Vetafili, Fernoctim, Eteram, Audinus, Apere portam enter, Lucim et umbram, Esusipi hanc, Aminam, en sacrificium. Sanguinem, meum dubitam, io servo, fiat voluntas. Luz, kung mararamdaman mo ang init sa loob mo, huwag mong pipigilan. Ibig sabihin nun, tinatanggap ng lupa ang alay mo. Ang bigat, parang hinihigop ang lakas ko. Pero sige lang, huwag kang hihinto. Para kay Nika ito. Examen, Setor Vita, en nomine Terrae Fiat. Nika, anak, naririnig mo ba ako? Kumising ka na. Please. Magtiwala ka, Luz. May tugon na. Gumagalaw ng liwanag sa loob ng dilim. Eto, ipainom mo sa kanya. Bago tuluyang mawala ang lakas, tandaan mo, dapat ubusin niya. Ha? Ipapainom? Sige, gawin na natin to. Nika, anak, inumin mo to. Sige na anak, kahit konti lang, para gumaling ka na. Ma, bakit ka umiiyak? Nika, anak, gising ka na. Oh, Diyos ko, ang akala ko iiwan mo na si Mama. Salamat anak. Huwag ka munang magpasalamat. Nakita mo naman na gumising na siya. Pero nasimulan mo na ang gamot na hindi basta-basta. Anong ibig mong sabihin? Magaling na siya, hindi ba? Oo. Pero ang lunas na yan, hindi mula sa liwanag. Isa itong itim na lunas. At kapag tinigilan mo, babalik ang lahat. Mas malala pa. Ibig mong sabihin, kailangan ko pa tong gawing ulit? Hanggang kailan? Hanggang mabawi ng dilim ang ibinigay niyang kabutihan. Magpasalamat ka na lang. Buhay ang anak mo, Luz. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Kinabukasan ay nakauwi na rin kami ni Nika. Himala raw sabi ng doktor dahil parang nagdahilan lang daw at bigla siyang naging masigla. Akala ko'y tapos na ang bangungot pero pagka-uwi namin sa bahay, biglang umatake naman ang sakit niya. Ma, masakit ulit ang tiyan ko. Parang sinusunog. Ma, ayoko na ba? Ayun na naman ba? Diyos ko, totoo ang sinasabi ni Ilario. Sandali lang anak ha, sandali lang. Wala na akong magagawa. Kailangan ko tong gawin ulit. Ano ba tong pinasok ko? Pero kailangan kong iligtas ang anak ko. Para sa'yo to. Para sa'yo, anak. Tugo ko ay buhay mo. Katawan ko ay kaligtasan mo. Nika, anak, inumin mo to. Please lang, inumin mo. Ayoko na, Ma. Pait. Sige na, anak. Para gumaling ka. Please lang, makinig ka kay Mama. Ma. Nawala po yung sakit. Okay na po ko ulit. Nika, anak, okay ka na? Salamat. Diyos ko, salamat. Desperada na ako't ayoko maranasan pa ni Nika ang sakit na halos kumuha ng buhay niya.
Bumili ako ng maraming bote at nag-ipon ako ng itim na lulas. Wala na akong pakialam. Basta nakikita kong masigla siya, tumatawa at nakapaglalaro. Pero isang gabi, may napansin akong kakaiba sa mata ng anak ko. Oh, anak, inumin mo muna to. Gamot mo to para tuloy-tuloy ang paggaling mo. Sige po, Ma. Pero ang pait pa rin. Parang dugo talaga ang lasa. Kasi gamot yan. Lahat ng gamot, mapait. Sige na ha, ubusin mo. Yan, magpahinga ka na ha. Bukas, maaga pa tayo. Sasamahan mo ako sa bayan. Ay, opo, Ma. Pero, Ma, bakit parang ang labo ng ilaw? Ha? Malabo ang ilaw? Wala, Ma. Baka inaantok lang po ako. Pero, parang umiikot yung kisame. Sigurado ka? Baka naman nahihilo ka lang. O baka may tama na yung mata mo. Nika anak, aayos ka lang ba? Okay lang ako, Ma. Ano ka ba? Sabi ko nga sa'yo, magaling na ako, promise. Huwag ka na mag-alala. Sige na, matulog ka na ha. Bukas, okay na yan. Love you, Ma. I love you too, anak. Ang lamlam ng mata niya kanina. Baka pagod lang talaga. O baka napagod lang. Kung ano-anong naiisip ko. Hindi ko na pinansin ang mga nakita kong pagbabago kay Nika. Ang paglamlam ng mata niya at ang kakaibang tahimik ng ngiti. Akala ko'y pagod lamang o epekto ng gamot. Pero isang gabi, pagpasok ko ng kwarto niya'y wala siya. Nika? Anak? Nika, nasan ka? Nika? Oh, Diyos ko. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Lumabas ako para hanapin si Nika. Ang ingay ng mga tao sa labas ay nagsisigawan. Ang mga kapitbahay naming mga nawalan ng hayop. Ay, Diyos ko! Yung baboy ni Tekla kinain! Abay, wala na! Puro buto na lang! Anong nangyayari? Ay, naku, Los, butit lumabas ka! Alam mo bang nangyayari? Abay, grabe! Parang may hayop na nagwawala! Kinain ang lahat ng alaga ni Tekla! Anong hayop daw po? Abay, ewan namin, hindi namin alam. Pero sabi ni Tekla, may nakita raw siyang anino sa likod ng kulungan. Malaki at mabilis. Ay, nako, baka aswang yun. Dapat mag-iingat kayo ng anak mo. Oo, siguro nga. Ay, teka nga. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. At parang nanunuyo ang balat mo. Kumakain ka ba ng maayos? Oo naman. Siguro, kulang lang sa tulog. Sige na, Manang Uring. Uuwi na ako. Baka magising na si Nika. Ay, sige. Mag-iingat kayo. Baka yung hayop na yun ay bumalik pa. Nagmamadali na akong bumalik ng bahay. Pagdating ko sa bahay, bigla akong nakarinig ng mahinang ungol ng hayop na para bang mula sa loob ng bahay. May tunog na kaluskos, mabigat na paghinga. Sino yan? Nika? Ikaw ba yan? Diyos ko. Nika?
ka, ha? Anong nangyari? Anak, dugo to! Kanino to? Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Ang sakit. Ang init sa loob. Tapos bigla na lang. Ma! Natatakot. Tama na. Nandito na si Mama, ha? Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan, anak. Hindi mo to ginusto. May ibang nangyayari sa akin. Walang nangyayari sa'yo, okay? Kagaling ka ulit. Pangako yan. Diyos ko, ano tong ginawa ko sa anak ko? Anong klaseng lunas to? Doon na ako nagkaroon ng malaking pangamba. Gusto kong bawiin ang nagawa kong ritual para kay Nika. Kinabukasan, dala ang galit at takot ay sumugod ako sa ospital para hanapin si Ilario. Pero iba ang sumalubong sa akin. Isko, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka naman kapayat? Parang hindi natutulog. Doc, matagal na kasi akong hindi nakakapagpahinga. Alam mo naman yung sitwasyon ni Nika. Luz, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Gumagamit ka ba? Ano namang sinasabi niyo? Hindi ko naisip gawin yan. Kahit na kailan. Ay, ewan ko ba, Luz. Ibang-iba ka na ngayon eh. Parang may kung anong nagbago sa'yo. Sobrang payat mo na. Doc, si Ilario nasan? Naka-duty ba siya ngayon? Kailangan ko siya makausap. Si Ilario? Matagal nang wala yun dito eh. Hindi na nagjo-duty simula nung lumabas si Nika sa ospital. Wala na siya dito? O anong ibig niyong sabihin? Hindi na siya nagjo-duty as nurse dito? Hindi na siya babalik? Gaya nga ng sinabi ko, Luz, ha? Yes, hindi na siya babalik dito. Bigla na lang siyang nag-disappear. Ang weird nung lalaking yun eh. Tahimik eh, pero parang may dinadala. Minsan, nakikita ko pa siyang naglalakad sa basement kahit dis oras na gabi. Sabi ng ibang nurse, may mga sinasabing Latin daw. Doc, saan siya nakatira? Pwede niyo bang sabihin sa akin? Kailangan ko siyang makita. Luz, hindi ko alam eh. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Wala nga raw record ng permanent address niya. Teka lang ha. Bakit mo ba siya hinahanap? May kailangan ka ba sa kanya? Wala. Sige po, Doc. Salamat. Hindi na ako nagtagal pa sa ospital dahil alam kong wala na akong mapapala doon. Parang gumuho ang mundo ko. Wala na akong pag-asang makita si Ilario. Umalinawan man lang ang lahat. Patuloy kong pinaiinom si Nika ng itim na lunas kasabay ng pagdalas ng pagkawala ng mga hayop at tao sa barangay. Palagi tuloy akong lutang. Wala akong pakialam kahit sabihin nilang durugista raw ako. Hanggat buhay si Nika, walang makapipigil sa akin. Hanggang isang umaga, may kumatok sa pinto. Sunod-sunod ang pagtilaok ng manok sa malayo. Sandali lang! Sino sila? Anong kailangan mo? Pulis? Nandito ka ba dahil sa mga chismis na nag-aadik ako? Hindi naman sa ganun. Ikaw si Luz, hindi ba? Ako si Tum, barangay investigator. Pasensya na kung estorbo kita sa ganito kaaga. May kailangan lang sana akong itanong sa'yo. Diretsahin mo na ako. Baka isipin ng iba may transaction tayo rito. Baka dagdagan pa nila yung chismis. Mukha lang akong adik dahil pait ako. Pero malinis to. Kahit ipa-drug test mo pa, wala kang makukuha sa akin. Hindi naman tungkol doon ang dahilan ko, Luz. Gusto ko lang sana makausap ka tungkol sa mga nawawalang hayop at natatagpo ang patay sa paligid.
Halos gabi-gabi na raw kasing may nangyayari. Gusto lang naming malaman kung may napapansin ka ba. Hayop? Hay, Malay ko dyan. Hindi naman ako taga-ronda ng kalsada sa gabi. Baka kung sino-sino lang mga tambay o kaya lasing na siyang nananakit ng mga hayop. naiintindihan ko. Ang hindi ko lang maintindihan bakit parang naiinis ka na nandito ako. Pero base sa mga report dito ang direksyon sa bahay mo. Tumatakbo daw nang hindi nila mawaring nilalang tuwing hahabulin nila. Ang kaso mabilis nawawala. Gusto ko lang malaman kung sino ang kasama mong nakatira rito sa bahay. Ako lang at ang anak ko. Wala nang iba. Bakit? May nakikita ba kayo dito? Wala naman. Routine lang ito, Luz. Gusto lang namin siguraduhin na ligtas kayo. Ligtas? Sa dami ng naniniwala sa sismis, mas delikado pa ako sa mga tao kesa sa mga hayop na yan. Mga hayop talaga yan. Naiintindihan ko. Pero sana, kung may mapansin kang kakaiba, ipaalam mo kaagad, ha? Para naman sa kaligtasan din yung mag-ina. Sandali. Ano yung para may lumagabag? Parang manganganak yata. Mama! Ano yun, Luz? Sandali. Nika! Nika! Anak! Heto na ako. Anong masakit? Mama, Hinga ka muna, anak, ha? Hinga lang. ayoko na po. Ang init sa loob. Anong nangyayari dito? Ayos lang ba siya? Oo, wala. Ayos lang siya. Sigurado ka ba? Teka lang. Anong amoy yun? Parang may nasusunog o nabubulok sa loob. Parang... Hindi ka dapat pumasok dito. Yung naaamoy mo, gamot lang yun ni Nika. May iniinom kasi tong anak ko na matapang ang amoy. Gamot. Parang hindi ordinaryong gamot yun, Luz. Teka, ayos lang ba talaga siya? Bakit ganyan ang itsura niya at parang... Ang dami mong tanong! Anak ko to. Kaya alam ko kung anong dapat gawin sa nangyayari sa kanya. Kailangan ko siyang painumin ng gamot ngayon. Bago pa siya atakihin ulit. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Sandali lang, anak, ha? Kukunin ko ang gamot mo sa aparador. Sige, pasensya ka na kung nakikialam ako. Baka lang kasi may maitulong ako eh. Kaya na naming mag-ina to. Makakalis ka na. Sige. Ingat kayo. Ang narinig ko ay ang mga yabag ng pag-alis ni Tom at ang pagsara ng pinto. Nangamba ako nang biglang sumulpot si Tom sa bahay namin. Nakita niya ang amoy at itsura ng kwarto ni Nika, pati ang kakaibang pagbabago sa anak ko. Akala ko'y nakaalis na siya ng tuluyan nang nakalimutan ang nakita. Pero kinabukasan, bumalik siyang muli at kinumpronta ako. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Hulaan mo. Magandang umaga sa iyo, Luz. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito ulit? Ang totoo niyan ay hindi agad ako umalis. May nakita kasi akong kakaiba. Yung boteng pinaiinom mo kay Nika. Alam ko hindi yung gamot, Luz. Nakita ko rin yung ginawa mong parang ritual. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo bang trespassing yung ginagawa mo? Pulis ka pa man din. Kung ano man yung nakita mo, para yun sa anak ko. Wala akong ginagawang masama. Hindi kita hinuhusgahan, Luz. Pero hindi tama yan. Kung dugo mo nga ang ipinapainom mo sa anak mo ay delikato yun. Hindi lang sa kanya, pati sa'yo. Alam mo ba kung ilang beses na muntik mamatay ang anak ko? Ilang gabi kong pinanood siyang nangingisay. Umiiyak at walang magawa, kahit na doktor. Kaya huwag mo kong turuan kung anong tama o mali. Naiintindihan ko ang takot mo, pero hanggang saan ang lahat? Hindi ito normal. Baka mas lumala pa ang kalagayan ng Nika kapag ipinagpatuloy mo yan. Hindi mo kasi alam kung anong nararamdaman ng isang inang katulad ko. Kung iisa na lang ang paraan para mabuhay siya, kahit ano pa yung gagawin ko.
Nakikiusap ako. Itigil mo na ito. Hindi mo alam kung anong klaseng pwersa ang pinasok mo. Lumabas ka na. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Wala kang alam sa amin! Ma? Totoo ba yung sinabi niya? Nika, anak, anong ginagawa mo dyan? Sagutin mo ako, Ma! Bakit ka nakikinig sa amin? Totoo ba yon? Dugo mo ba yung pinapainom mo sa akin? Anak, hindi mo naiintindihan. Ginawa ko lang yun para sa'yo. Para kumaling ka. Ayoko mawala ka sa akin, Nika. Kaya pala ang dami kong nararamdaman na kakaiba, Ma. May mga gabi na parang hindi ako tao. Ang mga mata ko, ang amoy ng dugo, lahat yan dahil sa'yo. Totoo yan. Nika, lunas yun. Hindi yun sumpa. Lunas! Hindi yung lunas, Ma! Halimaw na ako! Halimaw! Anak, huwag mong sabihin yan. Lahat ng ginawa ko yun dahil mahal kita. Kung hindi ko ginawa yun, baka patay ka na ngayon. Mas mabuti pang mamatay ako kesa maging ganito, Ma! Ayoko ng dugo mo! Ayoko ng pakiramdam na parang gusto kong manakit! Anak, pakinggan mo naman ako. Wala kang kasalanan. Lahat ng to, ako ang may gawa. Gusto mo bang iwanan si Mama? Hindi mo ako naiintindihan! Hindi itong buhay, Ma! Bangungot to! Mas mabuti pang lumayo ako! Nika, Baka pati ikaw masaktan ko, Ma! Huwag mo na akong hanapin! Ayoko nang masaktan ka! Ayoko na maging halimaw! Ayoko na dito! Nika! Nika, anak! Huwag ka lalabas! Bumalik ka rito! Nika! Anak, sandali lang! Saan ka ba pupunta? Nika, pakinggan mo ko! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Nika! Nika, anak, huwag mo naman akong iwan! Diyos ko! Ano ba itong nagawa ko sa anak ko? Nika! Nika, anak! Nika! Si Nika! Anak! Sandali lang! Nandyan ako! Nika! Nika! Diyos ko! Anak! Sandali. May dala akong gamot. Inumin mo to, ha? Para gumanong pakiramdam mo. Anak, sige na. Inumin mo na. Ayoko niyan! Yung dahilan kung bakit ako nagkaganito! Huwag na, Ma! Baka lalo akong lumala! Hindi, anak. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kailangan mong uminom. Baka mawala ka na sa akin eh. Pakiusap. Sige na, Nika. Inumin mo na. Ayoko na! Pakiusap. Anak, gusto kitang mabuhay. Inumin mo na to ngayon. Bubuksan ko ang bote, ha? Please lang, inumin mo na. Huwag mong sayangin para mawala ang sakit mo. Sige na, anak, sige na. Inumin mo na. Ma, bakit ganito? Ang init! Parang may umaagos sa loob ko! Ano? Anong ibig mong sabihin, anak? Masakit ba? Ha? Hindi ko alam! Ang liwanag, Ma! Anak, Ang liwanag! Nika, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Nika! Oh, Diyos ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Anak, halika na. Umuwi na tayo. Basang-basa na tayo ng ulan. Baka magkasakit ka pa. Halika na! Hindi na tumugon si Nika at nanatiling tulala hanggang sa pag-uwi namin. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari sa kanya, pero alam ko, ang lahat ng iyon ay dahil sa itim na lunas, ang gamot na ako mismo ang nagbigay sa pag-asang maililigtas ko siya. Mabuti naman at nakaligo ka na. Halika, umupo ka na muna. Gusto mo bang kumain? May mainit na lugaw si Aling Bebang sa labas. Bibili ako kung gusto mo.
Nika anak, kausapin mo naman ako. Kanina ka pa tahimik. Natatakot ako kapag ganyan ka. Alam kong pagod ka. Sige na, magpahinga ka na muna. Baka bukas maayos ng pakiramdam mo. Nika, kahit hindi ka sumagot, gusto kong malaman mo, mahal na mahal kita. Wala akong ibang gusto kundi ang kumaling ka, anak. Mabilis na nakatulog si Nika, marahil ay dahil sa pagod at sa gamot na nainom niya. Hindi ko na rin namamalayang nakatulog na ako sa tabi niya. Hindi ko rin namamalayan ng oras nang may marinig akong mga bulong, mahina at paikot-ikot na parabang galing sa hangin, pero pamilyar ang tinig. Luz, oras na. Oras na, Luz. Ginising ako ng paulit-ulit na bulong na yun at dahan-dahang iminulat ko ang aking mga mata. Gabi na pala at nakita ko siya, si Ilario, nakatayo sa may bintana at maputla. Nangingintab ang mga mata, may dugo sa labi. Ikaw? Anong kinuha mo sa anak ko, Ilario? Bakit mo to ginawa sa amin? Hindi mo ba naiintindihan, Luz? Hindi ko siya sinaktan. Kinuha ko lang kung anong nararapat na maging kanya. Nararapat? Yan ba ang tawag mo sa sumpang yan? Kinuha mo siyang halimaw! Bata pa siya! Hindi siya halimaw, Luz. Siya ang anak ko. Anong sinabi mo? Naririnig mo ko, di ba? Anak ko si Nika. Ako ang ama niya. Hindi! Hindi pwede! Hindi ka pwedeng maging ama ni Nika! Isa kang hangal! Naaalala mo ba nung gabi na yun, Luz? Yung gabing naglalakad ka pa uwi galing sa duty. Umiiyak ka dahil iniwan ka ng lalaking akala mo siya na para sa'yo. Pero niloko ka niya. Nakilala mo ko sa may bar, sa may kanto. Lasing ka. At ako rin. Pero naalala ko ang lahat. Isang beses lang na gabing yun. Pero hindi ko akalain. May bunga pala. Tama na! Huwag mo nang babanggitin yun! Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan ng gabing yun! Hindi mo dapat pinagsisisihan, Luz. Dahil doon, isinilang mo si Nika, ang magiging pinuno ng aming lahi. Hindi! Ang lahat ng to sinadya mo. Ang pagpunta mo sa ospital, yung alok mong ritual, lahat! Huyop ka! Oo. Alam kong darating yung araw na kakailanganin mo ng tulong ko. At ako ang makapagliligtas sa'yo. Kaya ako nagpakita. Kaya ako ibinigay ang lunas. Pero hindi mo naiintindihan. Ang dugo mo ang susi. Kailangan mo siyang painumin ng sarili mong dugo para tuluyan siyang maging isa sa amin. Kinumit mo ko! Pinaasa mo ko sa pag-asang gagaling siya, pero ginawa mo siyang isang halimaw! Hindi halimaw, Luz. Mas makapangyarihan pa sa halimaw ang inaakala mo. Hindi siya mahina. Hindi siya sakitin. Hindi mo ba nakikita? Binago ko ang tadhana niya! Binago mo rin ako! Araw-araw ako nagpapakain ng dugo. Nagpapanggap na okay lang habang unti-unti kong nararamdaman na nag-iiba ako. Hindi lang si Nico, pati ako! Bakit mo kasi pinakakain ang dugo? Iniinom lang ang dugo, Luz. Pero dahil dyan, tinanggap mo ang ritual.
At kung anong dumadaloy sa kanya, dumadaloy din sa'yo. Hindi ako papayag na mangyari yan. Hindi ako papayag. Puro ka hindi. Hindi mo na yan mapipigilan, Luz. Oras na para kunin ko na siya. Hindi mo siya makukuha. Hindi! Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka, Elario. Pero tandaan mo to, hindi mo kailanman makukuha ang anak ko! Tingnan lang natin, Luz! Kapag nagising ang dugo ni Nika, ikaw mismo ang magbibigay sa akin sa kanya. Hindi mangyayari yan! Hindi mangyayari yan! Walang takot na sinugod ko si Ilario. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari. Basta maprotektahan ko lamang si Nika laban sa kanya. Luz, tumigil ka na! Wala ka nang magagawa. Oras na para kunin ko si Nika. Anong sinabi mong kukunin mo? Anak ko yon. Hindi mo siya pag-aari. Wala kang karapatan sa kanya. Pero ako ang ama niya! Dugo ko ang dumadaloy sa kanya, Luz! Hindi mo kayang itago yan habang buhay. Yan ang itinakda! Itinakda? Oh! Kinamit mo ko. Nilason mo ang buhay naming mag-ina. Dahil alam kong darating ang araw na ang anak natin magpapatuloy ng lahi ko. Ang lahi mong demonyo! Hindi mo siya makukuha. Kahit buhay ko pang kapalit! Aswang lang kami. Hindi kami demonyo. Hindi mo ko mapipigilan. Akala ko mabuting tao ka. Ang akala ko totoo ka. Pero aswang ka pala. Wala kang kaluluwa. Wala kang awa. Kung halimaw man ako, Luz, ikaw pa rin ang nagpainom ng dugo sa anak mo. Ikaw ang nagturo sa kanya ng kasinungalingan. Ginawa ko yun para mabuhay siya. At yun din ang sinabi mong makagagaling sa kanya. At ngayong bumalik ka, gusto mo siyang gawing tulad mo, halimaw? Mamamatay na muna ako. Gagawin ko siyang mas mataas na nilalang, mas malakas, mas matalino. Isang anak ng gabi, isang sundalo na lahi ko. Isang sumpayan, hindi biyaya. Wala kang karapatang ipilit yan sa anak ko. Wala kang laban sa akin! Isa kang hangal para ipaglaban ang gusto mo! Mas pipiliin ko pang mamatay kesa isuko sa'yo si Nika! Los! Hindi mo na mababago ang itinakda. Kapag nagising ang dugo niya, hahanapin niya ako at hindi mo yun mapipigilan. Hindi ka na makakalapit sa kanya. Hindi ka na makababalik sa buhay naming mag-ina. Pagbibigyan kita ngayon, Luz. Pero kapag dumilim ang buwan, babalik ako. Oras na yon, kakampi ko na ang anak ko. Hindi! Hindi mo siya makukuha. Si Nika'y tao at hindi halimaw. Naririnig mo, Ilario? Hindi mo siya makukuha. Oh, Diyos ko. Huwag niyo hayaang makuha niya ang anak ko. Kahit ako na lang. Ako na lang ang kunin niyo. Ako na lang. Lalaban ako hanggat may hininga ako. Hindi ko siya isusuko. Hindi ko hayaang maging halimaw ang anak ko. Sa kalagitnaan ng paghihina ko'y biglang sumulpot si Tom mula sa dilim. Tama! Tama hinala ko! Nakikita ko kayo! Tom, anong ginagawa mo dito? Anong sinasabi mo? Nakita ko ang aswang nakalaban mo kanina. Nakita ko kung paano kayo naglaban. Totoo pala. Totoo pala may aswang. Luz, kailangan mo magsabi ng totoo.
Hindi mo maitatago pa ang katotohanan. Noong una, ayokong paniwalaan ang mga hinala ko. Simula nang makita ko si Nika sa kwarto niya. Ang masangsang na amoy, alam ko may kakaiba. Pero ngayon, nakita ko ang lahat. Hindi ko na tatanggapin pa ang mga palusot mo. Oo. Ano pa bang itatanggi ko? Nakita mo naman, di ba? Sasabihin ko na. Pero wag na wag mong uhusgahan. Dahil hindi ko ginawa to para magpakasama. Ginawa ko ang lahat ng ito para mabuhay ang anak ko. Anong koneksyon ng aswang na yon sa case ninyong mag-ina? Siya si Hilario. Nakita ko siya bilang nurse sa ospital noon. Inalok niya kami ng Lunas. Sinabi niyang may paraan para gumaling si Nika. Nung una, tumanggi ako. Pero nang malala ng kondisyon ng anak ko, pumayag ako. Pinainom ko siya ng dugo ko. Dugo na may halong ritual ni Hilario. Ang sabi niya, mawawala ang sakit. Gumaling nga si Nika. Pero pansamantala lang yun. At kailangan pa ulit-ulit. Oo, nawawala ang sakit. Pero may kapalit. Pagkatapos, anong nangyari pagkatapos gumaling ni Nika? Unti-unti siyang nagbago. Naging malamlam ang mata niya. Minsan tahimik na parang tulala. May mga gabi na nagigising siya na parang natutulala sa dilim. Doon na kami nachismis. Sabi nila, ako raw ang durugista. Sabi nila, adik ako. Naaawa tuloy ako eh. Bakit nandito si Hilario? Dahil sinubukan niyang kunin si Nika. Sinubukan niyang dalhin sa lahi nila. Pinipilit niya ang anak ko na maging sundalo ng lahi niya. Luz, hindi ka dapat mag-isa sa laban na to. Naikilala akong albularyo na makatutulong sa inyo mag-ina. Hindi. Paulit-ulit lang na ritual. Si Hilario lang ang makakatulong sa amin dahil siya ang punot dulo nito. Kaya kakayanin ko siyang mapatay. Nakita mo na kung anong nilalang ang katapat mo. Kanina halos mapatay ka niya. Susuko sana ako pero bigla siyang tumakbo papalayo. Kung gusto mong ipaglaban ang anak mo, kailangan mo ring maging handa. Hindi mo alam kung anong bakit ginagawa ito, pero gusto kong tulungan kayo mag-ina. Just allow me to help you. Anong magagawa mo? At anong magagawa ng albularyong sinasabi mo? Magagawa ko? Siyempre, sasamahan kita sa kanya. Basta maging totoo ka lang at maniwala. Sapagkat sa pagkakataong ito, liwanag ang kakampi mo at hindi ang dilim. Kakampi mo ko, Luz. Hindi ko alam kung bakit pero magaan ang loob ko kay Tom kahit na mukhang kengkoy ang pulis na iyon. Parang may tiwala agad akong nabuo. Sa tagal kong natakot at nagduda, noon ko lang uli naramdaman ang pag-asa para kay Nika. Isinama ko siya pauwi pero pagdating namin, hindi ko inaasahan ang mangyayari. Luz, narinig mo ba yun? Parang may kumakalabog sa loob. Oo, Tom. Parang galing sa kusina. Diyos ko, sana hindi si... Dahan-dahan kaming nagtungo sa pinanggagalingan ng ingay at laking gulat namin ni Tom sa aming nakita. Luz! Dugo! Dugo ito. May mga yabag ng mga paa at may dugo. Hindi maaari. Sinundan namin ang mga yabag at bigla kaming nakarinig ng kalabog at mababang ungol ng hayop na nagmumula sa sulok ng bahay. May tao roon! Sa may kusina! Buksan mo ang ilaw, Luz. Nika! Diyos ko! Ano ito? Bakit may hawak siyang patay na manok? Anak, anong ginawa mo? Bakit ganyan ka, ha? Bakit ka nagagalit? Sandali.
Bakit mo susugurin si Tom? Anak, Luz, umatras ka! Hindi sa tao! wag! Nika, wag! Anak, tama na! Tama na! Luz, aswang siya! Aswang ang anak mo! Siya ang dahilan na mga patayan dito sa barangay ninyo! Hindi totoo yan! Hindi niya yung ginusto! Hindi niya alam ang ginagawa niya! Tom, wala siyang kasalanan! Pero tingnan mo siya! May dugo siya sa bibig! Wala na siya, Luz! Wala nang anak mo! Manahimik ka! Anak ko pa rin siya! Kahit ano pa siya ngayon at kahit anong nakikita mo sa kanya, ako ang may kasalanan at hindi siya! Ikaw, wag! Anak, pakinggan mo ako, please! Lubayan mo si Tom! Tama na! Tama na! Ihanda akong baril ko! Sige, Nika! Patunayan mo sa harap ko na alimaw ka na! Baliwalain mo lahat ng sakripisyo ng mama mo para sa'yo! Sige, Nika, saktan mo siya! Ha? Kung kaya mo, patayin mo! Luz, ano ka ba? Kung yan ang gusto mong maging buhay mo, Babaliin ko yan! gawin mo, anak! Gawin mo! Saglit pa'y biglang natauhan si Nika at bumalik sa wisyo niya. Napaupo siya at nahihiyang humarap sa amin ni Tom. Anak! Anak, hindi ikaw ito. Hindi itong buhay na gusto ko para sa'yo. Nika! Hindi ko ginusto. Alam ko, anak, alam ko. Paano nangyayari sa'yo? Bakit nilalambot ka? Nika! Nika! Luz! Diyos ko! Wala siya naman! Nika! Anak! Nika, gumising ka! Huwag mo akong iiwan! Nika! Nika! Luz, kailangan natin siyang madala sa albularyo. Huwag na tayong magsaya ng oras! Sige! Sige! Sana hindi pa huli ang lahat, Diyos ko! Agad naming dinala si Nika kay Mang Densyo, ang kilalang albularyo sa barangay na matagal ng kaibigan ni Tom. Hindi ko na inintindi ang takot at pagod. Ang tanging laman lamang ng isip ko ay mailigtas si Nika. Anumang kapalit, kahit na ang kaluluwa ko pa. Humagibis ang sasakyan ni Tom, tapos biglang preno nang makarating kami sa bahay ni Mang Densyo. Mandensyo! 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 Buksan niyo ito! Kailangan namin ang tulong ninyo! Mandensyo! Mandensyo! Aboy, Tom, ano nangyayari sa inyo? Gabing-gabi na rumaragasa dito. At sino yung batang yan? Mandensyo! Mang Densyo, tulungan niyo po ako. Ano ko po ang batang ito, si Nika. May mabigat po siyang karamdaman at hindi ko na alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po kami. Mainit. Malamig din. Ibang init to. Hindi sakit ng katawan. Sakit ng kaluluwa. Anong pinainom mo sa kanya, Ineng? Itim na lunas, Mang Densyo. Yun lang po kasi ang makagagaling sa kanya. Pero mula nung ininom niya yun, nagbago na po siya. Ay, itim na lunas. Opo. Hindi gamot yun, Luz. Isang sumpa yun. Ang dugo ng ina. Hinalo sa mutyang itim at ipinasok sa laman ng bata. Pag natunaw sa loob, ihahati ang kaluluwa, kalahating tao at kalahating halimaw. Ha? Kaya pala ganun siya. Ang amoy at yung lakas. Hindi ko na po alam, Mang Densyo. Desperada na akong gumaling siya. Ako lang ang makakagaling sa kanya. Hindi ko sinasadya. Walang sinasadyang sumpa. Ngunit may paraan. Mahirap, delikado, at baka may kapalit. Kahit ano, kahit ako pa ang kunin niyo, basta iligtas niyo lang ang anak ko. Kailangan mo ng 3 bagay. Una, ang dugo ng nagsimula nagsumpa.
Ang dugo nang nagturo sa iyo ng lahat ng ito. Pangalawa, ang apoy mula sa katas ng tuyong ugat ng balete. 3 beses mong ipadadaan sa katawan ng bata habang nagdarasal. At pangatlo, ang sariling panata ng isang ina. Panata? Anong klaseng panata po? Isang panatang walang balikan. Kapag sinimulan mo ito, ikaw na ang tatanggap ng bigat ng sumpa. Lilipat sa iyo ang dilim. Ang bata'y malilinis. Ngunit ikaw ang uusigin ng anino. Kung yan lang ang paraan, gagawin ko. Basta't may ligtas lang ang buhay ng anak ko. Wala nang saysay ang buhay ko kung mawawala si Nika. Ako nang bahala sa dilim na yan. Luz, pag-isipan mo muna. Hindi ito simpleng bagay. Pag tinanggap mo yun, baka hindi ka na makabalik. Tom, ilang beses ko nang pinanood na unti-unting namamatay ang anak ko sa harap ko. Kung may paraan para mabawi siya, kahit ang kapalit ay buhay ko, tatanggapin ko. Kailangan gawin ito sa ilalim ng bilog na buwan. Dalhin mo ang dugo ng halimaw na gumawa ng supa. Sa oras na magsimula ang dasal, ay walang dapat humawak o tumulong. Pag may humadlang, ay parehong masasawi. Mang Densyo, may pag-asa pa po, di ba? Hanggat may pusong handang magsakripisyo, merong pag-asa. Ngunit tandaan mo, Tom, hindi lahat ng inaililigtas ay nabubuhay. Sige, Mang Densyo. Sabihin niyo kung kailan natin sisimulan. Bukas ng gabi, sa may lawa ng San Isidro, doon sa ilalim ng punong balete, doon natin haharapin ang sumpa. Mang Densyo, sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Hindi mo siya kayang tulungan, iho. Pero pwede kang maging saksi. At kapag natapos ito, ikaw ang magsasabi sa iba kung ano ang naging sakripisyo ng isang ina. At dumating na ang bilog na buwan sa San Isidro. Ang gabing itinakda ni Ilario na babalik siya upang kunin si Nika. Sa tuktok ng bundok, sa gitna ng katahimikan at lamig ng hangin ay dinala namin si Nika sa maliit na kubo ni Mang Densyo, malayo sa kahit na sinong tao. Handa ka na ba, Luz? Alam mong hindi basta ang ritual na ito, ha? Kapag nagsimula na tayo, wala nang atrasan. Hindi ko na alam, Tom. Pero kapag anak na ang nakataya, hindi mo na maiisip kung handa ka o hindi. Basta alam kong kailangan kong subukan. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang sanang siguraduhin sa'yo kapag bumalik si Ilario. Hindi lang si Nika ang gusto niya. Pwede ka rin niyang kunin. Alam ko. Kaya nga nandito ako. Kung kailangan kong makipagpalit sa gagawin ko, hindi ko hayaang mapunta si Nika sa kamay ng halimaw na yon. Luz, kung ano man ang mangyayari mamaya, tandaan mo, hindi mo kasalanan to. Niloko ka lang ng tadhana ng nilalang na yun. Tom, kung sakaling hindi ko makayanan mamaya, pwede bang alagaan mo si Nika? Huwag mo nga hayaang maging kagaya siya ng ama niya. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kakayanin mo to. Magtiwala ka sa taas at sa sarili mo. Biglang lumakas ang hangin at tila ba may dumating na presensya sa paligid. Malakas ang ugong ng kulog. Nagkikiskisan ang mga sanga na tila ba may papalapit. Tom,
Magtago ka. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Naiintindihan mo? Luz, mag-iingat ka. Ha? Dito lang pala kayo nagtatago, Luz. Mabuti na lang at naamoy ko ang malakas na amoy ng dugo ni Nika. Mabuti naman kung ganun. Dahil ikaw na rin ang nagdala sa sarili mong patibong. Ano bang sinasabi mo? Ano bang pinagmamalaki mo at tapang mo, Luz? Hindi mo ko kaya. Magpasalamat ka na lang. Binuhay ko ang anak mo. Hindi ko kailanman ipagpapasalamat ang sumpang ibinigay mo sa anak ko. Lason ka sa buhay namin! Sumpa! Hindi mo ba naiintindihan? Biyaya iyon! Nasa dugo niya ang lakas ng aming lahi! Anak ko siya! Kalahating aswang! Kalahating tao! Pinagpala siya! Pinagpala! Ginawa mong halimaw ang anak ko! Tapos sasabihin mong pinagpala! Isa kang hangal! Kung ayaw mong ibigay sa akin si Nika, kukunin ko siya ng sapilitan! Hindi mo siya makukuha hanggat naririto ako! Ang tapang mo talaga, Luz! Pero hindi mo ko matatalo! Ang dugo mo'y iisa lang ang dahilan kung bakit ka lalaban! Pero habang tumitibok yan, mas lalo kong naamoy ang takot mo! Hindi ako natatakot. Mas gugustuhin kong mamatay kesa makita kong maging halimaw ang anak ko. Kagaya mo! Kung gayon, mamamatay ka rin kasama ng anak mo! Hindi! Hindi mo siya makukuha! Hindi mo kayang pigilan ang dugo! Kahit saan mo itago si Nika, ako at ang dugo niya ay isa! Wala kang alam sa pagmamahal ng isang ina, Hilario! Hindi mo alam kung gaano ako kahandang isugal ang lahat! Kahit ang kaluluwa ko para lamang iligtas siya sa'yo! Hindi ko alam kung saan nagmumula ang mga sigaw. Kung sa akin ba o sa kanya, ang hangin ay tila nabubuhay at humahampas sa paligid na para bang may sariling ganit. Sa bawat hampas ay may piraso ng kahoy na nababasag at may mga halakhak na dumudurog sa puso ko. Naririnig ko ang tinig ni Hilario, malamig, mapanukso. At ang sarili kong sigaw ay puno ng takot at puot. Lahat ay naglaho. Ang hangin, ang ulan, ang sigawan na tila isang demonyong sumiseremonya ng pagkakawasak. At sa gitna ng kaguluhan ay ramdam ko ang init ng dugo sa aking mga palada. Tanda ng sakripisyong hindi ko na mababawi pa. Tama na! Makiusap! Nagsisisi ka na ba, Luz? Makukuha ko na ang gusto ko! Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang ni Hilario. Malakas siya, sobrang lakas. Habang lumalaban ako'y parang hinihigop ng hangin ang lakas ko. Nanlalamig ang kamay ko. Unti-unti nagdidilim ang paningin ko. Alam kong kahit anong pilit, baka duna tuluyan ako manghina. Pero kinaya ko pa para sa aking anak. Hindi mo siya makukuha! Hindi! Layuan mo siya! Nakita rin kita, anak. Sa wakas, ganap ka ng katulad ko. Halika. Come to daddy. Sumama ka sa akin. Akala ko'y nasakop na si Nika ng kasamaan, pero laking gulat ko dahil sinugod niya si Hilario. Hindi! Hindi ako kailanman sasama sa'yo! Anong? Bakit? Anong ginagawa mo, anak? Anak! Anong ginagawa mo? Anak, bakit ka naririto?
Lumayo ka sa kanya! Walang pwedeng manakit sa'yo, Mama! Ipagtatanggol kita! Hindi! Hindi mo ko pwedeng kalabanin. Ako ang kakampi mo. Ikaw ay anak ko! Hindi! Hindi kita ama! Wala akong amang katulad mo! Ah! Lapastangan! Lapastangan sa lahi natin! Kahit anong gawin mo, hindi mo maiaalis ang dugo mo na itinakda ko para sa'yo! Ano ba sa akala mo? Akala mo ba pwede kang makalis sa dugo natin na walang parusa? Wala akong pakialam! Hindi ako susunod sa gusto mo! At hindi kailanman magiging katulad mo! Katulad na nga kita eh! Ano ba ang gusto mo sabihin? Wala ka na magagawa, anak. Narito na tayo. Tingnan mo ang sarili mo. Ganap ka ng aswang na katulad ko. Dahil yan ang lahi natin. At yan ang tunay mong kapalaran. Hindi! Hindi! Hindi ako katulad mo! Si Mama lang! Siya lang ang pamilya ko! At siya lang ang pinanggalingan ng buhay ko! Ah! Wala ka nang magagawa sa ina mo. Siya ang nagluwal sa'yo. Pero nananalaytay pa rin ang dugo ko sa'yo mga ugat! Ah! Ginawa ni Mama ang lahat para sa akin! Kaya, gagawin ko din ang lahat para sa kanya! Kung wala ng lunas para sa sitwasyon kong ito, ay mas pipiliin kong mamatay kaysa maging katulad mo! Ah! Kung yan ang pipiliin mo, mas mabuti pang mamatay ka nga. Wala kang pagpapahalaga sa pinagmulan mo. Wala kang care sa ating lahi. Kaya ngayon, magkasama kayong mamamatay ng nanay mo! Hindi mo ako matatakot! Lalabanan kita! Lumakas ang hangin at umikot sa paligid na parang may dalang mga tinig ng nakaraan. May pag-iyak sa ihip nito'y mahina sa una, ngunit unti-unting lumalalim, parang may kaluluwang nagmamakaawa. Napatigil ako, pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin mula sa dilim. Bago ko maunawaan, ang isang malakas na tunog ng pagliyab na sumabog sa harapan ko. Nagniningas ang apoy, pumapailan lang ang init at ang liwanag na tila gustong lumamon sa aming lahat. Naramdaman ko ang hangin na parang humihigop ng huling hininga ng gabi. Sa gitna ng lahat ay tanging pangalan ni Nika ang nasambit ko bago ako tuluyang mapaatras sa takot. Mang Tensyo! Ang apoy! Umiikot na sa paligid! Huwag kang gagalaw. Bahagi yan ng ritual. Luz, huwag mong bubuksan ang mga mata mo hanggat hindi natatapos ang dasal. Mang Densyo, parang nilalamig ako. Ang dibdib ko ang lakas ng pintig. Huwag kang bibitaw. Ilang sandali na lang. Si Nika, unti-unti nang nawawala ang mga sugat niya. Iyan na yon. Bumabalik na siya sa pagiging tao. Densyo, maayos na pakiramdam ko. Malakas na at masigla. Mama, magaling na ako. Ay, salamat sa may kapal. Nagtagumpay ka, Luz. Mang Densyo! Mang Densyo si Luz! Nangingisay siya! Tom, iyan na yon. Lumipat na ang dilim. Siya na ngayon ang may dala ng sumpa. Ha? At yun ang huling salitang narinig ko mula kina Tom at Mang Densyo. Pagmulat ko'y parang tila ba binibitiwan na ako ng mundo. Nasa ibang lugar na ako. Isang puwang na walang liwanag, walang hangin at walang buhay. Madilim ang lahat at malamig na parang yelo ang paligid. Hindi ko alam kung gising pa ba ako o tuluyan ang nalunod ng sumpa. Nasaan ako? Bakit parang wala akong nararamdaman? Nika!
Nasaan ka? Anak! Nasa pagitan ka ng buhay at ng sumpa. Ako ang totoo mong anyong Luz. Ako ang diwang matagal mong ikinubli. Hindi totoo yan. Hindi ako ikaw. Hindi ako halimaw. Ikaw ang pumili ng dilim, hindi ba? Sa bawat galit at sa bawat sumpang binibitawan mo, ako ang nagiging bunga. At ngayong bukas na ang pinto, kukunin ko ng katauhang lupa mo. Huwag mong gagawin to. Wala akong ibang ginusto kung hindi mailigtas ang anak ko. Maayos lang ang buhay ang gusto ko para sa aming mag-ina. Yun lang ang pangarap ko. Mga pangarap. Wala nang halaga ang pangarap kapag hinayaan mong lamunin ka ng kasalanan. Ako ang kabayaran ng bawat panata mong sinira. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Pero wag mo naman akong alisin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko. Ipaglalaban ko ang buhay namin ni Nika. Ang mundo sa ibabaw ay para sa matitibay. Ako ang magiging lakas mo. Kapalit niyan, ako ang mananatili. At ako ang halimaw sa ibabaw ng lupa. Hindi ako papayag. Ako ang ina ni Nika. Ako ang lalaban. Hindi ako mananatiling halimaw. Hayaan mo kong bumawi. Pakiusap. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang, Luz. Kapag sinayang mo, ako na ang mamumuno sa katauhan mo. At sa oras na yun, wala nang Luz na magigising. Oo, pangako. Aayusin ko. Gagawin ko ang tama. Hindi ako tatakbo. Kung gayon, ibabalik ko sa iyo ang liwanag. Tandaan mo, Luz, ang dilim ay hindi tuluyang mawawala. Nakatago lang. Salamat sa pagkakataon. Maraming salamat. Nilamon muli ng liwanag ang paligid ko. Nakasisilaw na parabang binubura ang lahat ng takot, sakit at dilim na dumangan sa kaluluwa ko. Ramdam kong may pwersang humahatak sa akin paitaas, papalayo sa kawalan, pabalik sa katauhan kong iniwan. Mainit, magaan at may halong kirot ng pagbalik. Parang muling binuhay ang bawat paghinga ko. Ang lahat ng dahilan kung bakit piniling lumaban. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang una kong nasilayan, ang mukha ng anak kong si Nika. Hawak niya ang kamay ko. Umiiyak habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Sa wakas, alam kong nakabalik na ako.